Kaya ako na gawa ng video 'tong tanong na ganyan ano. Few days ago, merong tumawag sa akin. Grabe yung naging iyak nito. Talagang mahigit 1 oras kaming nag-uusap pero from the very first few minutes ng pag-uusap namin, tumulo na luha nito. Ah, hanggang last few minutes, siguro 1 oras at kalahati kami nag-uusap. Nawala lang yung ano nito, yung pag-iyak nito last few minutes nung medyo na ano ko na, na medyo nakalma ko na yung isip niya, yung mindset niya. Kasi ang kinakatakutan niya, nababasa raw niya sa group chat na wala na raw siyang pag-asang makalabas ng Pilipinas. Dream daw niyang makapag-tour. Mamamasyal lang sa labas ng Pilipinas, international ano. Paano raw ba ngayon na na-upload na siya? Grabe, grabe yung naging iyak, eh. Ngayon, eto yung kwento niya 'no, kung bakit siya na-upload. Lahat ng criteria o qualification ng isang ma-o-upload nasa kanya. Number one, solo traveler or 'wag natin lagyan ng ano, 'wag natin lagyan ng number ano. Solo traveler, female, first time, self-funded, and then ang kanyang flight direct Manila to Dubai, direct flight. Ang tanong, bakit na-upload? Ang haba na naging kwentuhan namin, pero kung ako mismo yung IO, ito ang analyze ko sa kanya. Una-una, self-funded siya, wala siyang sapat na pondo para ikaw ay mag-tour sa Dubai ano, kasi mahal ang Dubai, eh. Aminin natin yung katotohanan na ang Dubai hindi para sa mga ordinaryong Pinoy na turista. Ipapaliwanag natin sa ibang video 'yun ano. Compare dito sa mga talagang mayayamang turista, kasi ang mahal sa Dubai, hindi biro. Hindi biro ang, gastos sa Dubai. Tapos ang ano niya, duration ng pag-i-stay niya, halos 12 days, almost 2 weeks. Ang pera niya, wala bang if I remember, wala pang 100,000. Tapos eto pinakamatindi, ang kumuha ng visa niya, travel agency sa Dubai. Hindi rito sa Pilipinas kinuha yung kanyang visa, Dubai, UAE visa, no? Baka i-correct tayo ng mga naandyan sa Dubai. Kasi Dubai is not, sabi nga, is not a country, no? UAE, United Arab Emirates. And yung kanyang hotel booking, hindi rin siya ang nag-book. Yung kanyang visa, nagbayad siya sa travel agency diyan sa Dubai, worth 10,000 pesos daw, according sa kanya. Walang kasamang kahit ano yun ha, ibinok lang. Alam nating napakadaling mag-book sa online. Siguro agree sa akin yung mga sanay sa Dubai, ano. Pwede kayo mag-comment dito. Ang pagbubok ng visa sa Dubai, online lang yan. Mura lang yan. And within ano yan, halos minsan 1 araw, 2 days, pinakamatagal, lumilitaw, nare-release yung visa. Pero yun nga, 10,000 ang ibinayad. And then, yung kanyang hotel booking for, sabihin natin, 10 days, kasi yung 1 araw, biyahe yun. Yung pabalik, 1 araw, 12 days siya, so 10 days. Hindi siya ang nagbayad. Ang nag-book daw yung kanyang auntie. So, ano na ulit yun, ang tawag dito, red flag na ulit yun, ano? Number one, yung unang-una, yung hindi siya kumuha ng visa niya, pinakuha niya doon. Red flag yun. Pangalawa, hindi ikaw ang nag-book ng hotel mo. Red flag pa rin yun. And yung iyong financial capability
documents, sabihin natin ano, hindi sapat. Hindi sapat. Kung ikaw, sabi nga raw nung isang IOng nakausap niya, kung dito ka lang mamamasyal sa Southeast Asia, Thailand, Singapore, Hong Kong, Vietnam, papasa ka eh. Kasi alam niya sa totoo maganda siya ha. Mukha siyang turista talaga. Ang amo ng mukha niya, maganda trabaho niya, yung papala, maganda trabaho niya. Pero medyo red flag pa rin kasi isa siyang casino dealer. So, alam niyo na, medyo related ng konti sa Pogo yan eh. Pagka sinabing, correct me ha, if I'm wrong, pero pagkakaalam ko, casino, ayun, maganda sweldo niyan sa madaling salita. Pero, maganda tip niyan. Pero yung regular salary niya, basic pa rin. Doon sa ipinakita niya sigurong sabi niya, meron siyang kumpleto, Certificate of Employment, payslip, ano pa ba? Yung pag-absent niya, yung leave of absence, kumpleto. Pero ang kanyang salary, nung tanungin ko, it's between 20 to 30 yata eh. Between lang doon, mga around 25,000, ganyan. Ang palagay na natin, 29,000, ano? And single siya. Walang anak. Around, ang edad nito, 30, 31 years old. Kung tutuusin, kung ito nagpunta hindi direct sa Dubai, lulusot talaga to kasi itsurang turista. Maganda siya. Sinasabi ko na, maganda siya. May hawig pa siya sa isang artista na hindi ko nababanggitin, ano? And bakit nga na-upload? Ang kanyang bank statement, less than 100,000. So hindi hindi papasok yung kanyang criteria or qualification para mag-tour sa Dubai. Kaya sabihin natin, napaghinalaan or na-red flag siya. Talagang yung ang nag-asikaso, yung travel agency sa Dubai, number 1 yun. Pero bakit siya iyak ng iyak? Kasi raw, ang dami nagsasabi, ang dami niyang nababasa sa group chat na siya ay hindi na makakalabas ulit ng Pilipinas dahil na-upload nga siya. At isa pang iniiyak niya, sa totoo, ang laki na nagastos niya. Nasa 100,000. Isa yun, syempre, sa iniiyak niya. Kaya, grabe ang naging pag-iyak nito. Ako, feeling ko talaga, kung ako yung IO, dahil sa tagal ng pakikipag-usap niya sa akin, hindi na siya umaarte. Tingin ko kung ako mag-a-analyze, baka payagan ko kung ako mismo yung IO, kung gano'n na kami katagal nag-uusap, tapos ini-explain na nga niya na gano'n, ganito, na siya hindi magtatrabaho, dream country niya, ang Dubai. Well, pwede naman paniwalaan, di ba? Unfortunately, hindi niya nakumbinse yung kausap niyang immigration officer. Pero, katulad na sabi ko, makakaalis ka pa. Doon siya medyo nagkalma. Makakaalis ka pa. Siguro, planuhing mabuti. Sabi nga ng immigration officer, pagka nagplano kayo, ayusin nyo na. Planuhin yung mabuti. Diba? Kaya doon sa tanong, pagka na-upload ka, makakaalis ka pa ba or hindi na? The answer is yes. Pwede ka pang makaalis ng Pilipinas kahit na-upload ka na. Kahit ilang beses ka na-upload, pwede pa. Ganon. Kasimple yun.